sa kanila na kanilang makita, na kanilang madama ang tunay na damdamin ng taong bayan na naglukluk sa kanila. Mula pa kanina, sa kanila unang nagsalita at maging sa mga video presentation, ay ipinakita na po kung gaano katindi at karami ang problemang dinaranas ng ating bansang Pilipinas, na yan po ang dapat na unahin na asikasuhin at bigyan ng solusyon ng naluklok sa tungkulin o namumuno sa ating bansa. Nakalulungkot ang inuuna ng iba sa kanila, yung mga nagbubunga ng awayan, nagbubunga ng hidwaan, na alam naman nating lahat na ang ginagawa nila, pamumulitika lamang. Tulad ng isinusulog nila na impeachment ng pangalawang Pangulo. Sinabi na ng ating kagalang-galang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at alam na po ng marami nating kababayan Pilipino at totoo nating lahat. Kasi po, kahit mahihirap lang ang maraming Pilipino, eh manunod naman tayong umintindi. Hindi tayo magmang. Isigaw nyo nga, hindi magmang. Hindi magmang! Hindi magmang. Hindi magmang! At lalong hindi tayo bobo. At lalong hindi bobo! Hindi bobo! Hindi nila kilala. Naintindihan po natin, Ano yun eh? naunawaan po natin na yung sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tama. Totoo na yung isinusulog nilang impeachment laban sa pangalawang Pangulo, hindi mo makatutulong. Hindi mo makapag-aangat ng kalagayan ng mabubuhay ng kahit isang Pilipino. Ang tanong, Mayaman yun. yan ba naintindihan ng mga mambabatas? Hindi! Naintindihan? Hindi! Eh may ginawa silang manifesto raw eh, Gusto mo yan, di na sila daw ay nagkakaisa na suportahan ang Pangulo ng ating bansa. Kaya lang, nakapagtataka, ang kanilang ginagawa, kabaligtaran. Sa pagkatahasa nilang sinasalungat, kinokontra yung sinabi ng Pangulo ng Pilipinas. Mga kaibigan, mga kababayan, at mga mahal po naming mga kapatid, hindi maikakaila, matindi na ang problemang nararanasan ng ating bansa, lalo na po sa ekonomiya. Hindi po ba yan ang dapat talagang unahin at bigyang solusyon, bigyang prioridad ng mga namumuno sa ating bansa? Gaya lang nabanggit natin, nakalulungkot po sapagkat hindi yan ang nakikita natin ginagawa ng iba sa kanila.
Ang ginagawa ng iba ay nagpapalubha sa problema pangkabuhayan ng Pilipino. Ang magbigat pa, yung ginagawa nila, nagdudulot ng bahabahagi, nagdudulot ng kaguluhan, higmaan at pagtatalo. Alam ko ng lahat, marami ang naghihikahos. Marami ang walang trabaho. Hindi pwedeng ikailaya. Nasa statistika po yan. Isang araw lang, kahapon. Di ba? Inilabas sa isang survey na 63% sa mga Pilipino ang nagsasabi na sila ay mahirap ang pamumuhay. Yan pong statistika na yan. First, una, sa mahabang panahon, 63% nagsasabi mga Pilipino na sila po ay napakahirap ang buhay. Marami po ang salap na sila sa mga pagunahing pananalanan. Pagkatapos, nakalulungkot pa. Hindi matapos-tapos ang mga kalamidad sa ating bansa. Sunod-sunod na mga bagyo, pagbaha, pagputok pa ng bulkan. At nariyan pa po ang mga digmaan at kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo na sa ayaw ng natin ang gusto, maaapektuhan tayo. Ito po ang dahilan. Kaya ating kinakatigan ang ipinahayag ng ating Pangulo na hindi tayo sang-ayon sa impeachment ng Vice Presidente. Dahil nakakaabala lamang yan yung ganyan mga proceedings sa pagbibigay po ng solusyon sa mga problema ng ating nararanasan. Sa bagay po, maliwanag ng tinalakay ni Congressman Marcoleta, yung impeachment per se, hindi ba tayo doon sapagkat itinatadhana talaga ng saligang batas. Kaya lang, dapat tumaan sa rule of law. Dapat po ayon sa batas. Hindi ayon sa gusto ng nila. Ano magyayari? Gumagawa ng batas, manlalabag ng batas. Kaya, ang ating panawagan sa mga mahal po nating leader sa ating bansa, gaya ng nakasulat sa inyong mga placards at inyong isinisigaw, mga kapatid at mga kababayan, unahin po natin ang tao, hindi ang kapakanan ng partido. Servisyo po muna bago ang sariling gusto at benepisyo. Kaya na 2025 na, sa bagong taon ay unahin ang pag-unlad ng bayan, hindi ang pagpapagaya. Ano ang pinakamimighi? At hinahangad ng bawat isang mamamayang Pilipino, ng bawat isang narito. Kaya tayo nagpakapagod. Nagkuya, nagutom at iba. Kumasta kayo ng salamin, gumugol kayo ng panahon. Katagtakot ang inyong sakripisyo. Bakit? Ano po ba ang pinakahahangad po natin matamo? At paano yun matatamo? Tuturuan tayo, hindi ng politiko, kundi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na nakasulat sa Biblia. Ano po ang turo ng Biblia para magkaroon ang pagpapala
kapayahan. Namimigay na eh. Pakinggan nyo, itiglat ko ako ng banal na kasulatan. Sa aklat po ng pangawit, Jeremiah 23, 1 na 3. Mas galinyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahan magkakasama sa pagkakaisa. Saan daw po? Gaya kanya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Sion, sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala sa makatibagay ang buhay na magpakailanman. Ano po ang turo ng Biblia para makamit po natin ang pagpapala, ang kabutihan at kaligayahan? Ang sabi po ng Panginoong Diyos, pagkabuti at pagkaligaya sa makatid. Ito, mabuti sa kung minamasama ito ng ibang mga tao, sa Diyos, mabuti po ito. Ano po ang sabi ng Biblia? Mas yung pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahan magkakasama sa pagkakaisa. Mga kababayan at mga kapatid, ano ba itong ginagawa natin ngayon? Kaisa. Isigaw natin ulit, pagkakaisa, pagkakaisa! 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 Na pagkakagsama-sama at nagkaisa, ito po ay mabuti sa ating Panginoon Diyos. Sapagkat ang sabi pa ng Biblia, doon ikinarating ng Panginoon ang magpapala. Magpapalain. Kaya, pagka nagkaisa, paano ka magpapalain kung batak-batak? Paano ka magpapalain kung may hikwakan? Kung may kampi-kampi? Sa makatwid, yan po ang pinakalungko ng ating rally na ito. Pambansang rally para sa kapayapaan, pero magsisimula yan sa pagkakaisa na nais ng ating Panginoon Diyos. Sa bagay, sino ba ayaw ng magkaisa? Sino ba ayaw na maging mapayapa? At higit sa lahat, sino ba ayaw ng pagpapala galing sa ating Panginoon Diyos? Pero, paano natin magagawa yun? Magkakaiba tayo ng lingwahe. Meron tayo dito mga kapatid. Nakikita mo po, Maynila, Rizal, Laguna, San Pablo. Iba't-ibang na. Magkakaiba tayo ng lingwahe at galit. Magkakaiba ng partido. Magkakaiba pa ng relihiyon at interes. Paano po magagawa yung pagkakaisa? Hindi mo mahirap. Itinuro din ng Panginoon Diyos. Nakasulat din po sa Biblia sa Colossus 3:14. Ito po, higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa ganap na pagkakaisa. Paano po mabubuklod sa pagkakaisa? Kailangan pala ang pagmamahalan. Pagka nagkikani-kanya tayo ninyo sa isang partikular na issue, iba't ibang kalagayan ng ating buhay o interes, pupuno ng pagmamahalan sa isa't isa, lalo na pagmamahal sa ating bansa, tayong lahat mabubuklod sa pagkakaisa. Mga kababayan, mga kapatid, mahalin po natin ang ating kapwa. Mga kababayan, mga kapatid, mahalin po natin ang ating bansa.
bansa. Pagyamanin po natin ang pagkakaisa utyo ng pagmamahalan at pagmamalasakit. Mga kababayan, iisa lang po ang ating bansa. Ang ating bansang Pilipinas. Walang ibang magmamalasakit dito, kundi tayo na mga Pilipino. Magkaisa tayo lahat, ipagmalasakit natin ang kapakanan ng sambayanang Pilipino. Bukod po sa kasagalangan ng Bilang pagpapala, ano tayo? Yan. nagulot ng sama-samang pagkakaisa. Alam po ba niyo kung gaano pa kahalaga na tayo ay magkasama-sama sa pagkakaisa? Ito pa po ang turo ng Biblia. Ikalawang Korinto 13, ang talata po ay 11. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, pangalam na, magpakasakdal kayo, mga aliw kayo, mga kaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. Gaano pa kahalaga ang sama-sama nating pagkakaisa? Ang sabi po ng Biblia, mabubuhay kayo sa kapayapaan. Mga kapatid at mga mamamayang Pilipino, ayaw po ba natin ang kapayapaan? Gusto! Isigaw nga nyo kung anong gusto natin. Kapayapaan! Bakit po? Bakit po natin nagigiyang? Matatamo natin ang kapayapaan pagka tayo nagkakaisa. Sapagkat sinabi ni Apostol Pablo, ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. Sasamahan ng Diyos pag nagkakaisa. Sasamahan po ng Panginoong Diyos yung sama-sama na nagkakaisa para sa mabuting layunin. Eh paano kung patagpagan? Paano kung hindi magkasundo? Paano kung kampi-kampi? Ayon sa Biblia, sa Diyos ba yun? Tama kayo, pero babasahin ko sa Biblia. Ganito po ang nakasulat. Oh, may bombero na. Santiago 3:14 hanggang 16. Ngunit, kung kayo meron kong mapapalit na Panginoon, May bombero. pagkakampi-kampi sa inyong puso, huwag niyong ipagbaburin at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauugong sa lupa sa laman. Sa Diablo! Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi ay tungkol mayroong kabuluhan at lahat ng gawang masama. Pagkampi-kampi, patak-patak, away ng away, hindi magkasundo. Sa Diyos ba yun? Hindi po. Ang sabi ng Biblia, huwag niyong ipagyabang yan. Huwag niyong ipagpapuri. Yan ganyan. Hindi galing sa itaas. Kini sa lupa, sa laman, sa Diablo. Mga kababayan at mga kapatid, papayag ba tayong maging sa Diablo? Hindi po! Magkaisa tayo. Yung ayaw, eh bahala na sila kung sa Diablo nila gusto. Ano ang sabi pa ni Apostol Santiago? Pagka hindi magkaisa, patak-patak, at itampi, mahamahati. Ang sabi po ng Biblia, naroon ang kaguluhan. O di ba nagkakagulo sila? At nandoon ang lahat ng gawang masama. Masama ang magagawa nila.
Pagka hindi sila nagkaisa, ay totoo naman yun. Kaya na nabanggit ko sa inyo kanina. Anong sama ang nangyari? Ating magpapatas, naging manlalabag sa batas. At merong sinabi ang Panginoong Kristo, pagka ang isang gobyerno o kaya isang kaharian nagkawatag-patag, hindi magkaisa, ano ending niya? Ano ibubugan niya? Ito po, pag binasa po natin ang nakasulat sa Lucas 11:17, ang sabi ni Kristo, ang bawat kaharian nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay magkakawatak-watak. Masisira, babagsak ang mga mamamayang Pilipino. Papayag po ba tayo ang ating bansa'y bumagsak? Hindi po! Mahalin po natin ang ating bansa. Pagkamahal po natin mga kababayan at mga kapatid. Baka sabihin nyo, paano yan? Nagkaroon na ng pagkakawatang-watang. Ano gagawin na? Nagkaroon na ng pahabakin. Nagtalo-talo na lang. Away-away na. May pagkakataon bang malunasan na yung unity ay naging disunity? Meron pa kayang pagkakataon na yung nagkamahahagi, naging nagtulong, nagkabuluhan, malunasan? Paano po maaayos ang sitwasyon ngayon? Biblia po ang sasagot. Nagtatanong lang tayo. Ito po ang pahayag ng banal na kasulatan. Ito po ay naganap sa panahon ng Panginoong Jesucristo sa Juan 8:3 hanggang 11. Subaybayan po ninyo. At dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga parisiyo ang isang babaeng nahuli sa pananalo niya. Yung mga eskriba po, parisiyo, kaya yung mga tao pantas sa kautusan ni Moises sa panahon. Ito mas natin pagpabata. Hindi ang sabi na sa Isaiah na ang mga scribes, scribes, mga parisiyo, mga pantas sa kautusan at pantas sa panahon. Isang babaeng nahuli sa pananalo niya at nagpahilagay siya sa gitna. Sinabi nila sa kanya, Guro! Nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyan ng pananalo niya. Ito sabi ng mga iskriba at parisyo, tinanong si Kristo, ano ba ang kanilang itinigil? Ito po, sa kalang yung placard, gawin natin na. Ang baho dito kasi. Hindi nga tayo babalik doon dahil sobrang dami nga. Pupunta na lang tayo sa H2O. Yan, si ano? Oh, nandyan si Ru. Ruiz.